Lord, isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa araw po na ito, sama-sama po natin muling awitan at papurihan ng ating pong Panginoon. Hallelujah! Bigyan po natin ang malakas na palakpak ang ating pong Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Awitin po natin. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taasan. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Palakpak. Palakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Hallelujah. Tingawitan ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang
tapat. Ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, oh Jesus. Misma po nating awitin, Jesus, salamat. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, oh Jesus. Dakila ka, dakila ka, ika'y Diyos na banal, sa puso ko'y maghari ka. Dakila ka, dakila ka, sa'yo alay ang aking pagsamba. Dakila ka, Jesus, dakila ka, dakila ka, ika'y Diyos na banal, sa puso ko'y maghari ka. Dakila ka, dakila ka, sa'yo alay ang aking pagsamba. Dakila ka, dakila ka, sa'yo alay ang aking pagsamba. Sa'yo alay ang aking pagsamba.
Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, oh God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, oh God. Mapagmahal at makapangyarihan namin Diyos sa lahat. Sa magang ito, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo ng may pagkakumbabaang puso, oh God. Maraming salamat po sa umagang ito, oh God, na sobra po kaming nagbibigay ng pasasalamat, oh God, sa lahat ng aming mga pagpapala at sa buhay, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, sa lakas, Panginoon, at hininga na binibigay mo sa amin sa araw-araw, O God. Maraming salamat, Panginoon, dahil kahit kami, Panginoon, ay natutulog, nandun ka palagi, binabantayan kami, O Lord. Ikaw ang patuloy na nagbabantay at nag-iingat ng bawat isa sa amin, O God. Tunay na dakila ka, Panginoon, at tapat sa lahat ng panahon, O God. Sa oras sa ito, Lord, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa lahat ng aming karumihan. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo, sa palagi mong pagdidirekta sa amin sa tama, O God. Salamat, O Lord, sa mga oras sa kami, O God, ay nagkakamali. Agad-agad mo itong ipinapaalala sa amin. Kaya, Lord, lagi po kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagagawang kamalian. Hindi man ito, Panginoon, hayag, O Lord. Ito man po ay natatago namin, O God. Hayaan mo, O Lord, na maalala namin ang kalitlitan naming mga kasalanan upang patuloy mong mahugasan ang aming mga puso, O God. Palitan mo, Panginoon, ang aming mga puso. Hindi namin ito kaya, O God, nang hindi mo kami binabantayan at ginagabayan, O Lord. In Jesus' name, in Jesus' mighty name, O God. Panginoon, maraming salamat, O God. At alam namin, O Lord, na kami, O God, ay iyong pinalakas na, at iyong pinatawad, O God. Kaya Lord, hayaan mo na hingi namin ng iyong Santong Espiritu, O God, na bumaba sa aming kalagitnaan, O Lord. Hayaan mo, Panginoon, na makasama namin ang banal na Espiritu sa lugar na ito. Magkakalayuman kami, O Lord, hindi man kami magkakasama sa isang lugar. Alam namin, Panginoon, ang iyong presensya ay naririto at kasama namin mula umpisa hanggang sa katapusan ng aming mga programa, O God. Itinataas namin, Panginoon, ang lahat ng ginamit mo at gagamitin mo sa oras na ito na nagbigay ng oras, Panginoon, para sa iyo. Hayaan mo, O Lord, na basbasan mo at ang mga tao, O God, na gagamitin mo ngayong araw na ito. Patuloy namin itinataas sa iyo, O Lord, ang iyong anak na gagamitin sa araw na ito na si Sister Emily, O Lord. Hayaan mo, O God, na ibaba mo sa kanya ang fresh anointing na nagmumula lamang sa iyo, O Lord. Hayaan mo na ang lumabas sa kanya mga labi ay mga salita mo lamang na nais mong iparating sa amin, O God. Ano man, Panginoon, ang balakid sa kanyang mga isipan, kanyang mga worries, Panginoon, sa kanyang isip ngayong araw na ito, O God. Ito po, Panginoon, ay aalisin niyo, O God, at papalitan mo ito, Panginoon, ng kapayapaan, O God. Hayaan mo, O Lord, na bumaba ang iyong Santong Espiritu sa aming Sister Emily, O God, upang ang kanyang mga salita ay magdulot sa amin ng kagalingan, magdulot sa amin ng pag-asa, Panginoon, magdulot sa amin ng kahinahunan, magdulot sa amin, O God, ng mga kasagutan sa aming mga panalangin, lalo't higit, Panginoon, magdulot ito ng pag-asa at salvation sa bawat kaluluwa na makakarinig sa iyong mensahe, O God. Ikaw ang makikita namin sa kanya, O God. Magliliwanag siya, Panginoon. Hayaan mo na makita namin ang iyong liwanag sa pamamagitan ng aming Sister Emily, O God. Sa ngayong araw na ito, Panginoon, magkakaroon ng signs, wonders, and miracles, O God, dahil sa mensahe na ipagkakaloob at ibababa mo sa aming lahat, O God. Marapat lamang, Panginoon, na ito ay magamit namin sa aming buhay at ma-share namin sa aming mga kapwa, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang mga kanyang sasabihin ay maipamuhay namin at maipalaganap sa amang dako kami mapunta, O God, sa pangalan ni Jesus, O Lord. Panginoon, basbasan niyo rin po, Panginoon, ang mga tao na dumalo ngayon, maging ito man ay sa Zoom or via Facebook Live, O God. Anong platform, Panginoon, ang kanilang gagamitin, sila po ay yung pagpapalain dahil inuna ka kanila, Panginoon, sa kanilang mga buhay, O God. Hinanap nila, Panginoon, ang iyong presensya. Hinanap nila, Panginoon, ang iyong mga labi, O God. Hayaan mo, O God, nabuksan mo ang aming mga puso, O Lord, upang pumasok at maintindihan namin at pumasok sa aming mga puso ang mga aral na gusto mong ituro sa amin, O Lord. Ito po, Panginoon, ay hindi aksidente na matutunan namin ngayon, O God. Ito po ay isang aral na paalala mo,
para sa amin upang tumaas ang level ng aming pananampalataya sa iyo, O God, in Jesus' mighty name, O Lord. Sa lahat, Panginoon, ng mga magkakaroon ng prayer request ngayong araw na ito, O Lord, hayaan mo, Panginoon, nakatugunin mo, Panginoon, ang mga kanilang pinapanalangin sa iyo, O God. Magkaroon ng napakaraming testimony, O God, sa Dawn Watch na ito, O God. Hayaan mo, Panginoon, na maramdaman nila ang iyong pagyakap, ang iyong paghalik, O God. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan nila ang anointing na nagmumula lamang sa iyo, O God. In Jesus' mighty name, O God. Panginoon, sa hanggang matapos, Panginoon, ang aming programa, alam namin na ikaw ay aming kasama at hindi mo kami iiwanan, O God, sa pangalan ni Jesus. Sa aming pag-alis, sa aming pupuntahan, Panginoon, alam namin, O Lord, na poprotektahan mo kami sa anumang gawin ng aming mga kamay, anumang gawin ng aming mga paa. O God, hayaan mo, Panginoon, ang mga labi namin ay maging labi mo, Panginoon, at ang aming mga sasabihin lamang ay magmumula lamang sa iyo, O Lord. Panginoon, alam namin, O God, na ikaw ay nandirito sa aming mga harapan, sa aming kalagitnaan, at nakikita mo, Panginoon, ang laman ng aming mga puso, O God. Lord, thank you so much for everything. We love you so much. At ang lahat ng ito, O God, ay tinataas na po namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon naman po, ipanalangin po natin ang prayer item po natin ngayong Martes. Yes, oh God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, oh God. Panginoon, lumalapit kami ngayon, oh God, muli sa iyong presensya ng may pagpapakumbaba at pasasalamat, oh God. Talagang kami po, Panginoon, ay talagang nagpapasalamat sa iyong pag-ibig at katapatan, oh God. Panginoon, sa araw na ito, pinapanalangin po namin ang mga magulang at pamilya, O God. Itinataas po namin sa iyo ang lahat ng mga magulang sa aming sambahan at komunidad. Dalangin po namin na patuloy niyo po silang gawing mabuting halimbawa. Una po sa kanilang pagtitiwala sa iyo. Pangalawa, Panginoon, sa kanilang karakter. At pangatlo, Panginoon, sa kanilang pamumuno sa tahanan, O God. Naway makita nila, Panginoon, makita ng kanilang mga anak, O God, ang modelong may pananampalataya, mga magulang na may pag-ibig, mga magulang na may pagtalima sa iyong kalooban, O God. Hipuin niyo po ang kanilang mga puso at isipan, O God. Bigyan mo sila, Panginoon, ng malinaw na direksyon sa bawat desisyon ng kanilang mga buhay, O God, lalo na sa paghubog sa kanilang mga anak. Dalangin namin, Panginoon, na maging spirit-led, Panginoon, ang kanilang guidance sa kanilang pamilya, na bawat salita ay puno ng Panginoon ng biyaya, bawat desisyon ay may karunungan, O God, at sa bawat hakbang na kanilang gagawin ay may tapang na galing sa iyo, O God. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa pag-share, Panginoon, ng iyong mensahe, O Lord. Pero ipagkaloob niyo, Panginoon, sa kanila ang answered prayers na kanilang matagal nang ipinapanalangin, O God. Malaki man ito o maliit, Lord, buksan niyo po ang kanilang mga probisyon, pintuan ng probisyon, Panginoon, overflowing blessings, O God, be upon them. Divine favor, Panginoon, good health, Panginoon, sa mga magulang at pamilya, O God, at higit sa lahat, O Lord, kaligtasan, Panginoon, sa buong pamilya, O Lord, naway lumalim ang kanilang spiritual maturity at maging matibay sa kahit saan mang pagsubok, O Lord. Ganon din po, Panginoon, patuloy naming itinataas ang couples network, O God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, O God. Palakasin niyo, Panginoon, ang kanilang relasyon sa isa't isa at higit sa lahat, Panginoon, ang kanilang relasyon sa iyo, O God. Naway maging Christ-centered, Panginoon, ang kanilang tahanan. Kung may hindi pagkakaunawaan, O God, ikaw, Panginoon, ang magiging tagapag-ayos. Kung may sugat, Panginoon, sa kanilang mga puso, ikaw ang magiging manggagamot nila, O Lord. Kung may pagod, kung may kabigatan, Lord, ikaw po ang magbigay ng kapahingahan at panibagong sigla sa couples network, O God. Lalo't higit, Panginoon, sa namumuno dito, in Jesus' name. Dalangin namin ang salvation, O Lord, ng buong pamilya ay makamtan, pati po ang relationship, Panginoon, ang marriage restoration, O God, lalo na po sa mga tahanang may pinagdadaanan, O God. Alam niyo po, O Lord, ang kanilang mga problema, alam niyo po ang kanilang mga suliranin sa kanilang tahanan, O God. Nawa, Panginoon, ay bumalik ang pag-ibig na dati nilang naramdaman sa isa't isa, magkaroon ng respeto, Panginoon, sa between
couples and children, O God, at pagkakaisa, Panginoon, ng bawat mag-aasawa, O Lord. Palawakin mo, Panginoon, ang kanilang capacity, spiritually, Panginoon, emotionally, relationally, O God, and even financially, O Lord. Bigyan mo sila, Panginoon, ng unity and harmony at tulungan mo sila, O God, na malampasan ang anumang family problems na mayroon sila, O God. I-release mo, Panginoon, ang iyong favor, abundance, Panginoon, breakthrough, Panginoon, na i-release mo, O God, at sa bawat tahanan, O Lord, naway hindi lang sila mag-survive, Panginoon, kundi mag-thrive dahil Lord, kasama kanila sa kanilang mga buhay, O God. Ganon din po ang aming pananalangin para sa Singles Network, O God. Panginoon, dalangin namin ang lahat ng singles sa aming network, not married, O God, single parent at widows. Lord, tinataas po namin, Panginoon, ang lahat ng ito sa iyo para sa mga lalong-lalo na po doon sa hindi pa po ikinakasal. Gabayan mo po sila sa tamang landas. Dalangin namin na mahanap nila ang kanilang purpose sa iyo at hindi sa anumang bagay sa mundong ito. Naway maging masaya sila, maging buo sila at fulfilled ang kanilang mga buhay habang single pa sila, O God. Ipagkaloob nyo ang peace of mind, joy, Panginoon, health, Panginoon, at spirit-led relationship na hindi maglalayo sa kanila sa iyo, kundi maglalapit lalo, Panginoon, sa kabanalan at tamang direksyon, O God. At sa iyong panahon at sa iyong tamang panahon, O God, ihanda mo ang mga right partner ng mga anak mong ito, isang taong maka-Diyos, Panginoon, may malinis na puso, O God, tama ang intensyon, O God, at kayang magmahal ng ayon sa iyong kalooban, O God. Ganun din po, Panginoon, patuloy naming itinataas sa iyo at pinapanalangin ang lahat ng mga single parents, O God. Ikaw, Panginoon, ang kanilang lakas, Lord. Bigyan mo sila ng guidance, bigyan mo sila ng courage and daily strength, Panginoon. Palibutan mo sila ng iyong proteksyon at pag-ibig, O God. Ipagkaloob ninyo ang mga financial provision na kinakailangan nila para sa kanilang mga anak. Divine opportunities, Panginoon, at mga taong susuporta at magpapalakas sa kanila sa oras na sila, Panginoon, ay nangihina, napapagod, napapagod, Panginoon, at nawawalan ng pag-asa, O God. Palibutan mo sila, Panginoon, ng mga taong nagmamahal sa iyo at sila po, Panginoon, ang mag-a-advise sa kanila sa tama, O God. In Jesus' name. Ganun din po sa mga widows, O God. Yakapin mo, Panginoon, ang mga kapatid namin na ito ng may kaginhawahan at kapayapaan sa kanilang kalooban. Sa panahon, Panginoon, ng kanilang pag-iisa, pag-iisip, O God. Iparamdam mo sa kanila, Panginoon, na ikaw ay laging nandiriyan, O God. Hindi sila, Panginoon, nag-iisa. Hindi sila iniwan, Panginoon. Dahil ikaw, Panginoon, ang kanilang kasama sa kanilang mga buhay, bukod sa kanilang mga anak, O God. Naway maranasan nila, Panginoon, ang mas malalim pa na pag-ibig na nagmumula sa iyo, O God. Mas malamdaman nila, Panginoon, ang iyong katapatan, ang iyong pagkalinga sa kabila ng kanilang pagkawala sa kanilang mga mahal na sa buhay, O God. Bigyan mo sila, Panginoon, ng provision na nagmumula sa iyo, O God. Wisdom, O God, at bagong lakas, bagong kalakasan, Panginoon, bagong kasiyahan, Panginoon, sa bawat araw na ibibigay mo sa kanila, O God. Lord, ganun din po, patuloy namin ipinapanalangin ang mga singles, dalangin namin ang kanilang kompletong spiritual, physical, Panginoon, emotional at mental wellness, O God. Naway maging malusog ang kanilang mga puso, hindi lang ang kanilang mga puso, lalo't higit ang kanilang isipan, ang katawan, at Lord, ang kanilang espiritu. At sa lahat ng kanilang pinagdaraanan, Lord, ikaw ang magiging kanilang sandigan, sa kanilang gabay, kanilang pag-asa, O God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Huwag mong hayaan, Panginoon, na sila ay mainip, at sila, Panginoon, ay mawalan ng pag-asa, at sila, O God, ay malungkot, O Lord. In Jesus' name, O God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, O God. Salamat, Panginoon, na sumasama ka, Panginoon, sa bawat season ng aming mga buhay. Kami man ay single, married man, O God, magulang man o anak. Salamat dahil sa iyo, O God, may direksyon ang aming mga buhay. May liwanag ang aming landas at may pag-asa ang aming bukas, O God. We declare that families will be strengthened, O God. Marriage will be restored, O Lord. Singles will be empowered, and the entire church community, God, will experience your goodness and breakthrough, O God. In Jesus' name, O God. Special prayer, Panginoon, para sa aming nations of the Philippines. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, O God.
Sa oras na ito, O God, inilalapit po muli namin ang aming bayan. Kami po muli, O God, ay araw-araw na magpapakumbaba sa iyo, O God, at hihingi ng kapatawaran at nananalig sa iyong kapangyarihan, O God. Lord, thank you so much for everything, O God. Dahil mahal mo, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, O God. Thank you, Lord, dahil hindi mo kami pinababayaan anumang klase ng sitwasyon ang dumating sa aming bansang Pilipinas. Lord, lagi kang nandyan sa amin. Lagi namin nararamdaman ang iyong proteksyon, O God. Dahil alam namin, O God, na may dakila kang plano para sa aming bansa, O God. Kaya, Lord, patuloy naming itinataas ang aming national leadership ng Pilipinas, O God. Patuloy naming iniluluhod sa iyo ang aming President at Vice President, maging ang lahat ng officials, Panginoon, sa executive, legislative at judiciary branches, O God. Lord, bigyan mo po sila, Lord, ng karunungan na nagagaling sa iyo. Karunungan tama, Panginoon, malinaw at makadiyos. Ipagkaloob mo sa kanila, O God, ang integrity upang mapanatili, O Lord, ang katotohanan. Tapang, Panginoon, courage, Panginoon, upang tumayo sila sa tama. Huwag matakot, Panginoon, kahit mahirap, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na sila ay maging matapang, Panginoon, sa pagharap sa katotohanan, O God. Kahit may pananakot, Panginoon. Kahit may pressure, kahit may opposition, O God, huwag mong hayaan, O Lord, na manakaw, Panginoon, ang kanilang katapatan at kanilang katapangan, Panginoon. Naway maging tapat sila, O Lord, sa kanilang panunumpa. Kung ano man, Panginoon, ang kanilang sinumpaan sa harap mo at sa harap ng bayan, O God, maging matapat sila, O Lord. Magsilbi sila, Panginoon, ng hindi makasarili. Huwag po nilang unahin ang kanilang kapakanan, ang kanilang convenience, Panginoon. Huwag po nawa nila itong unahin, O God, bagkus unahin nila ang sambayan ng Pilipino, O Lord. Ilayo niyo po sila sa korupsyon, Panginoon, greedy, Panginoon, wrong motives at wrong influence, O God. Palibutan mo sila, Panginoon, na mga taong magpapayo sa kanila, taong magpapakilala sa kanila sa iyo, O God. Tao, Panginoon, na may takot sa iyo at sa iyo, O Lord, at tapat na maglilingkod sa iyo, O Lord. In Jesus' name, pangunahan mo ang bawat desisyon ng aming mga pinuno. Iligtas mo sila mula sa anumang balak na masama, panganib, paninilang, Panginoon, at higit sa lahat nawa, Panginoon, kilalanin nila ang iyong kapangyarihan sa kanilang pamumuno, O God. Ganun din po, O Lord, patuloy naming ipinapanalangin ang good governance and institution. Dinadalangin namin ang lahat ng ahensya ng gobyerno, mula, Lord, mula lokal, Panginoon, hanggang national. Ibalik mo, Panginoon, ang righteousness, Panginoon, honesty, Panginoon, at accountability sa bawat opisina, O God. Palakasin mo ang kanilang institusyon na nagpapatupad, O God, ng justice, peace at order, naway maging tapat sila, maging epektibo sila at patas, Panginoon, ang bawat process na ginagawa nila, O Lord. Bawat investigasyon, O God, tama, Panginoon, walang kikilingan, O God, at bawat desisyong kanilang inalalabas, O Lord, ay isasangguni muna nila sa iyo, O Lord. Dalangin namin ng maayos sa disaster preparedness, O God, lalo na po sa aming bansa na madalas tamaan ng bagyo at kalamidad. Bigyan mo po, Panginoon, ang aming pamahalaan ng malinaw na plano kung paano po kami magiging ligtas, mabilis na aksyon, Panginoon, at sustainable flood control projects, Panginoon, na hindi pagnanasahan, hindi pagsasamantalahan, kundi, Panginoon, bibigyan ng pagmamahal at project na magagamit namin ng pangmatagalan, O God. Lord, pagalingin mo ang mga sireng sistema sa aming bansa at ituwid mo ang mga maling landas na kanilang tinahak. Naway maging instrumento sila, Panginoon, ng liwanag ang bawat lingkod ng bayan na iyong hinirang, O God. Ganun din po, Panginoon, pinapanalangin namin ang ekonomiya at national stability ng aming bansa. Dalangin namin ang pagtaas ng job opportunities, O God. Huwag mong hayaan, O Lord, na sa bawat pamilya ay mayroong walang hanap buhay, O God. Kayo po ang mag-provide nito, O God, sa pamamagitan, Panginoon, ng pagtaas ng aming ekonomiya, O God. Lalo na po para sa mga kabataan, O God, sa mga single parents. Huwag niyong hayaan, Panginoon, na hindi sila makahanap ng magandang hanap buhay na magtataguyod sa kanilang pamilya, O God. Lalong-lalo na po sa mga
taong may hirap, O God, at naghahanap ng panibagong pag-asa para sa kanilang pamilya. Pagandahin mo, Panginoon, ang takbo ng aming ekonomiya. Ipagkaloob mo, Panginoon, ang mataas na piso, stable na presyo, Panginoon, at controlled inflation, O God, upang hindi na maghirap lalo ang mga pamilya, O God. Bigyan mo ng karunungan ang mga economic leaders sa aming bansa na maging maayos ang paggawa nila ng policy, na magbubukas, Panginoon, sa mga foreign investment. Hindi na namin kailangang isakripisyo ang kapakanan ng mga Pilipino, O God, upang lumayo ng bansa. Tulungan mo ang aming bansa na maging matatag laban sa global crisis, Panginoon, laban sa pandemya, Panginoon, na darating kung ano man ito, O Lord, at sa anumang ekonomiyang yayanig, Panginoon, sa aming kabuhayan, O God. Ganun din po, O Lord, panalangin namin para sa peace and unity of the nation. Ang kapayapaan at pagkakaisa sa buong Pilipinas, O Lord, ay aming iniluluhod sa iyo. Ilayo mo kami, Panginoon, sa mga civil unrest, division, Panginoon, at anumang planong magdudulot ng kaguluhan, O God. Dalangin namin ang lasting peace sa mga lugar na may tensyon, rebelyon, Panginoon, o sigalot. Lord, pagalingin mo ang mga sugat ng kasaysayan, Panginoon, at bigyan mo, Panginoon, ng pagkakataon ang bawat komunidad, lalo na ang marginalized, Panginoon, na maramdaman ang justice, Panginoon, maramdaman ang malasakit, Panginoon, at pantay-pantay na pagtrato, O God. Lord, pag-isahin mo ang aming bansa, kahit iba-iba, Panginoon, ang aming languages, ang aming mother tongue, ang aming religion, ang aming kultura, Panginoon, ito man ay rehiyon, nawa, Panginoon, ay makita namin na kaming mga Pilipino ay may pagkakaisa sa paniniwala sa iyo, O God, dahil ikaw, Panginoon, ang aming sandigan, O God. Ganun din po, Panginoon, panalangin namin para sa sambayan ng Pilipino. Dinadalangin namin na ang bawat Pilipino, O God, mula Luzon, Visayas, at Mindanao, at maging ang mga nasa ibang bansa, O Lord, ipagkaloob ninyo po, Panginoon, ang safety, health, provision, and protection para sa lahat ng pamilya, lalo na po, Panginoon, ng mga mahihirap, may sakit, at mga naapektuhan ng calamity, O God. Ganon din, Panginoon, ang aming panalangin sa mga OFWs. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kalakasan, proteksyon, Panginoon, sa araw-araw, tagumpay, Panginoon, sa kanilang trabaho. I-comfort mo, Panginoon, ang kanilang mga pamilyang naiwanan. Nawa, Panginoon, ang kanilang sakripisyo ay magbunga ng pag-unlad at pagkakaisa sa kanilang tahanan, O God. We pray also, God, for healing and restoration sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad, O God. Ito man, Panginoon, ay bagyo, bahalindol, at iba pang trahedya, Panginoon. Tulungan mong bumangon ang aming bansa mula rito, O God, hindi lamang sa infrastructure, Panginoon, kundi sa puso at espiritu, O God. Panginoon, wala na pong masisira, Panginoon, sa Luzon, Visayas, Mindanao, buhat sa mga trahedya na ito, O God, dahil, Lord, poproteksyonan mo ang bawat isa sa amin, O God. Lord, higit sa lahat, Panginoon, dalangin namin ang revival ng pananampalataya at pag-asa, Panginoon, sa buong Pilipinas. Naway bumalik ang puso ng bayan sa iyo, O God. Nawa, Panginoon, ay makilala kanila. Nawa, Panginoon, ikaw ang maging Diyos ng aming bansa, O God. Sa bawat tahanan, ikaw, Panginoon, ang aming Diyos. Sa bawat lungsod at sa bawat puso ng mga Pilipino, O God. Panginoon, aming Diyos, inaalay namin, O God, ang Pilipinas sa iyong mga kamay. Naway makita namin ang kabutihan mo na bumabaha, Panginoon, sa aming bansa. Ang katotohanan mo naglilinaw, Panginoon, nagliliwanag sa bawat sistema dito, O God, at ang kapangyarihan mong kumilos sa bawat mamamayan, O Lord. We declare that the Philippines is blessed, O God. We declare that the Philippines will rise. We declare that the Philippines belongs to God. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Siniselyuhan na po namin, Panginoon, ang katagumpayan ng lahat ng aming pinanalangin sa umagang ito. Isang mapagpalang umaga po para sa bawat isa. Welcome po muli sa ating gawain na Daily Dawn Watch.
Amen. If meron po kayong mga prayer requests, pwede nyo pong isend sa ating mga comment box at maisama po natin sa ating mga panalangin ng ating mga win intercessor. Isang mapagpalang umaga po muli. Yan. So ngayong umaga po, ang mensahe po na ating ah, tatalakayin sa umagang ito is a spirit-led walk with God. No? Amen. So sa atin pong mga buhay, everyday, no? Literal, minsan literal talaga na tayo po ay naglalakad, lumalakad, no? Sa ating mga buhay, may iba't ibang direksyon, may iba't ibang ginagawa, may iba't ibang mga desisyon pa, pagsubok na kinakaharap. So sa atin po kayang mga buhay, everyday na paggising natin sa umaga, ano, sino po kaya ang ating kasama? Sino po kaya yung ating sinusundan? Ano po kaya yung ating nilalakaran? So bilang mananampalataya po, sabi nga dapat daw po tayo, we are called to live differently. Kailangan daw po tayo ay mamuhay ng naiiba, no, na nakikita ang Panginoon sa ating buhay. To walk not by sight, not by pressure, but by the Spirit of God. Amen. No, sabi nga sa Galatians chapter 5 verse 25, sabi po dyan, if we live by the Spirit, let us walk by the Spirit. Ano po ibig sabihin na ito? Kung tayo daw po ay namumuhay, wala pa po ako dyan sa slide na yan, kung tayo po ay namumuhay sa Espiritu, tayo rin po ay lumalakad sa Espiritu. Ibig sabihin po, pag namumuhay tayo sa Espiritu, yung araw-araw na ginagawa po natin, ginagabayan po tayo ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, hindi lamang po tayo umaasa sa sarili nating kakayanan o sa sarili nating emosyon o sa sarili nating opinyon. Hinahayaan po natin ang ating mga buhay ay naka-align sa ating Panginoon at hinahayaan po natin ang banal na Espiritu ang mag-guide for us, no? Manguna sa atin. Pag sinabi naman pong walk, ito po ay simbolo na lahat ng desisyon, lahat ng mga everyday na task natin sa ating buhay, hindi lamang po para maranasan natin ang Espiritu, kundi makita din po ito sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. So at sa ating pong buhay, sa umagang ito, yung spirit-led, no? Hayaan po natin na ang Espiritu ng Diyos ay magdikta kung paano tayo kikilos, saan tayo pupunta, anong desisyon ng mga gagawin natin, paano tayo tutugon sa mga sitwasyon na ating kinakaharap. So ngayon umaga po, atin pong pag-aralan kung paano daw po kaya ang mamuhay na tayo ay lumalakad, nakasama po natin ang Panginoon. Sabi po sa next slide, mula po sa 1 Samuel 25 to 26, and now, my Lord, as surely as the Lord your God lives and as you live, since the Lord has kept you from bloodshed and from avenging yourself with your own hands, may your enemies and all who are intent on harming, may Lord be like Nabal. So tingnan po natin sa Tagalog. Ngayon po'y niloob ni Yahweh na huwag matuloy ang inyong paghihiganti upang hindi mabahiran ng dugo ang inyong mga kamay. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, lahat ng naghahangad ng masama sa laban sa inyo ay mapapahamak tulad ni Nabal. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Kung makikita po natin dito, no, hallelujah, sa aklat ng Samuel. Dito po, yung spirit-led to walk with God, makikita po natin yung kapangyarihan. Yung mga pangyayari sa buhay ni David, kaya po dito mas pinakasentro po natin ay magiging sentro natin ay mula po sa buhay ni David na nagpapakita kung paano po siya ginabayan ng Diyos, no, sa pamamagitan po ng karunungan. So dito po kasi bago po mag-decide, kung matatandaan niyo po si David para maghiganti sa hari, pinadala niya po, no, nag-intervene na ang Panginoon. Pinadala niya po si Abigail
Amen. Pinadala niya po si Abigail para bago mapigilan si David po na makapaghiganti kay Nabal. Si David po dito ay punong-puno na ng galit, no? Na maaaring kapag po tayo, 'di ba, kapag tayo punong-puno ng galit, napakabilis po natin mag-react, no? Napakabilis nating talagang magplano ng masasama. Amen. So dito po talaga nagplano na si David na talagang sirain, i-destroy ang household ni Nabal, no? Dahil siya ininsulto, dinisrespect, pero bago po magkaroon ng maling desisyon, si David, no? Ang Diyos po ay nag-intervene na at ginamit po si Abigail to speak wisdom, no? Humility and truth para po ma-prevent na magkasala si David. At ang nangyari po, si David naman po ay nakinig, no? He humbled himself at siya po ay nagpalit ng desisyon. Siya po ay hindi na naghiganti. Lumakad na po nakasama ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi diyan, a spirit-led walk is not built in one moment. Tunay nga po na napakahirap. No, it is formed through godly character developed daily. Hindi po ito talaga pong ito hinuhubog araw-araw. Everyday na pagkising pa lang ng ating umaga, pipiliin na natin, no? Mamimili na tayo. Saan tayo unang lalakad? Anong papakinggan natin? Anong gagawin natin? Anong desisyon ang gagawin natin? Everyday sa ating pag-uugali, no? Lagi pong dapat nakikita. Lagi, hindi yan isang pagkakataon lang, kundi everyday po na ito ay kailangan makita sa ating mga buhay. Spirit-led po ay talagang hinuhubog sa ating character everyday, no? Yung ating mga habits, yung mga desisyon, yung ating mga ugali. Ayan, so kailangan po for us na talagang tayo po ay kailangan, so napakalaking bagay po na tayo ay uma-attend ng ating mga gawain sa church, gawain sa online na don't watch, no? Para po mas lalong ma-develop everyday ang ang spirit-led walk natin sa ating Panginoon. So meron lamang po akong ilang punto dito para po makita natin, no, mapag-aralan po natin paano ba talaga yung spirit-led life na sinasabi po natin dito. Amen. Number 1 po, persistence. Is the quality, sabi po dyan, that allows someone to continue doing something or trying to do something even though it is difficult or opposed for other people. Amen. Ito daw po, pag sinabing persistent, ito yung mga bagay na ginagawa natin, no? Nagpapatuloy na kahit mahirap, kahit na napakahirap. Ito yung isang gift ng tao, no, na talagang nagpapatuloy, hindi sumusuko kahit mahirap yung sitwasyon, kahit na maraming kumukontra at nagagalit sa kanya, no? Kahit maraming humahadlang sa kanya, kahit mga pagsubok, patuloy na gumagawa. Ang ibig ko sabihin, patuloy na gumagawa ng tama. Patuloy na lumalakad kasama ang Panginoon. Hindi agad sumusuko kapag may problema, nananatiling matatag, no? Nananatiling matatag. Amen. Nagiging persistent po kasi is matibay. Si David po, sa buhay po ni David, makikita po natin na talagang napakatagal. Napakatagal niyang nag-antay bago siya maging hari, kahit po na siya ay talagang inanoint na siya, no, ng ating Panginoon. Pero napakatagal pa bago siya maging hari. Dahil napakadami pong naging balakid, no? Napakadami pong talagang rejection na kanyang hinarap. Maraming panganib na kanyang hinarap, no? Yung pinaghabol-habol siya, no? Anong tawag sa hinabol-habol? Inano siya sa Saul?
Amen. Nanganib ang kanyang buhay, nagtago. Ang buhay po ng David ay nagpapakita po na ang plano ng Diyos ay talaga pong merong paghihintay, no? Merong paghihintay. Hindi po makikita natin talaga na yung agarang resulta o gusto natin at nais natin na mangyari sa ating mga buhay, no? Makikita po natin sa buhay ni David kahit sa gitna ng panganib, no? Kahit sa parang hindi niya tiyak or parang walang katiyakan na natili ang pananampalataya niya sa ating Panginoon at patuloy na sumunod sa ating Panginoon. So, ang Spirit-led walk daw po, ito daw po yung paghihintay, pagtitiyaga, pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Pagtitiwala at paghihintay na kahit anumang pagsubok, anumang pangyayari sa buhay natin, ay hindi tayo susuko at patuloy na mananatili, magtitiwala at lalakad na kasama ang ating Panginoon. Hallelujah. Number 2 po, Spirit-led walk with God ay nagpapakita po ng purity. Purity, the condition or quality of being pure, freedom from anything that devases, contaminates, and pollutes. No? Ibig sabihin po nito, talagang tayo po ay kailangan talagang mabuhay ng malinis ang ating kalooban. Si David po talagang hindi niya tinanggihan niya, no? Tinanggihan niya, nasaktan si Haring Saul. Ano po ang ginawa ni David? No, habang tinutugis po siya ni King Saul dun para patayin, nagkataon po na pumasok si Saul, kung natatandaan po natin, sa isang kuweba upang magpahinga. Pero hindi niya po alam na nasa loob din pala, nandun din pala si David at ang kanyang mga tauhan. So kung titingnan po natin parang telenovela, no? Titingnan natin nandoon na, no? May pagkakataon na may pagkakataon na si David para saktan, patayin, makaganti kay Haring Saul dahil sa ginagawa sa kanya. Ito na po sana yung perfect chance ni David para patayin si Saul. Pero ano pong ginawa ni David, mga kapatid? Hindi niya pinatay si Saul. Sa halip, ano po, pinutol lang po niya yung dulo ng balabal, yung robe ni Saul, no, bilang patunay po na ito ay kaya niyang patayin pero pinili niyang hindi gawin. Amen. So 1 Samuel 24 verse 6, the Lord forbid that I should do such a thing to my master, the Lord's anointed. Bakit mo tumangging saktan ni David si Haring Saul? Dahil unang-una po, iginagalang niya ni David ang pinili ng Diyos. Alam po ni David na anointed no? Na anointed ng Panginoon. Si Haring hinirang, kumbaga parang hinirang na hari ng Panginoon si Haring Saul, no? So bilang hari, kaya hindi niya po ito gustong labanan. Iginalang niya po yung authority na ibinigay ng ating Panginoon. So makikita po natin dito, mas pinili po ni David na yung purity niya, kahit po yung purity instead po ng paghihiganti. Kasi kung makikita po natin, napakaraming kadahilanan, no? Para siya ay magalit, para siya ay gumanti. Pero mas pinili niya po na maging malinis ang kanyang puso kaysa po magkaroon siya ng personal, no? Na siya po ay gumawa ng hindi maganda. Amen. Hallelujah, hallelujah. Sabi po sa ating lesson number 2, ang purity po ay hindi lamang paggawa ng tama. No? Kapag may nakakakita, ito po ay pagpili ng tama kahit may pagkakataon kang gumawa ng hindi maganda. Amen? Parang si David, no? Kahit alam niyang walang makakakita, mas pinili pa rin niya yung tama. So nawa po sa ating mga buhay, pag may pagkakataon po tayo, no, pinipili po ba natin ang ating holiness kaysa sa emosyon? Amen. Hallelujah. Ayan po ay isang kaparaanan, no,
mararanasan natin kaparaanan kapag po tayo ay lumalakad na kasama po natin ang ating Panginoon. Number 3 po is generosity. Generosity, the quality of being kind and generous, no? Ito po, sabi nga, alam ko po na pag-aralan natin ng Sunday, yung kindness, no? Ito po yung nagpapakita din ng kabutihan ng ating Panginoon. So kung matatandaan po natin, yung sa 2 Samuel chapter 9 verse 7, no? Pinahanap po ni David yung anak ni Jonathan upang gawan ng mabuti, no? Gawan siya ng mabuti. Ang spirit-led life with walking with God. Ito daw po yung nagpapakita, no? Nagpapakita na kaya nating gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Amen. Katangian po ito ng pagiging mabait, mapagbigay at handang tumulong sa iba kahit walang kapalit. Ito po yung refleksyon ng kabutihan at biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Kapag nararanasan po natin ang kabutihan ng Diyos, no? Sabi nga, alam ko po, ay naginig po din po natin ito ng Sunday na talagang ito po ay nagre-reflect. Kusa ng nagagawa ng ating katawan, no? Kusa na tayo nagbibigay, amen, nagbabahagi, nagpapatawad, nagsashare ng pagmamahal. So katulad po ni David, no? Na pinahanap niya yung anak ni Jonathan na si Mephibosheth. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ginawan niya ng mabuti, pinakitaan niya ng kabutihan, no? Ito po kasing anak ni Jonathan, pilay yung kanyang paa. Walang posisyon, walang posisyon, nabubuhay sa takot. Pero anong ginawa ni David? Ibinalik lahat ng nawala sa kanyang pamilya, pinitira sa ilalim ng ang kanyang pamamahala, ng kanyang proteksyon, pinakain everyday sa mesa ng hari, parang sariling anak. So sabi nga, huwag daw po tayong matakot, no? Sabi sa 2 Samuel chapter 9 verse 7, do not be afraid, I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. Ang generosity po, mga kapatid, lagi po nating tatandaan. Ito po yung paggawa natin ng mabuti na hindi po tayo nag-aantay ng kapalit. Ito po ay nagmumula sa ating mga puso. Amen. Kusa po tayong ang spirit-led walk with God ay ang may katangian ng generosity na kusang nagbibigay ng pagmamahal, no? Kusang nagbibigay ng pagpapala. Amen. Ng pagpapatawad. Praise the Lord. Naranasan. So nawa po ang bawat isa, no? Maranasan natin na hindi lamang tayo tumatanggap ng biyaya, kundi po magiging daluyan po tayo ng pagpapala para sa iba. Spirit-led with God, walk with God. Number 4 is forgiveness. Mabilis lamang po ito. Forgiveness, an intentional decision to let go of resentment and anger. Amen. Ito po ay, ang pananaw ko po dito sa forgiveness, ito po ay talagang pagpili, no? Pagpili ng kapayapaan, pagpili ng kalayaan, no? Over bitterness, no? Marami kasing mga tao bitter. Amen. Yun ay minsan nakakasira. Minsan kaya hindi maibigay ang pagpapatawad ay dahil sila ay merong kapaitan. Ano bang bitterness sa Tagalog, no? Minsan ay naiinggit, minsan ay merong mga maling ginagawa, no? Envy, yung mga. So dito po talaga makikita natin, when we forgive, we allow God to be the righteous judge. So is there someone I need? Ngayon po umaga ay meron po kaya tayong mga kapatid, kamag-anak, kapamilya, kaibigan na pwede natin, na maaari nating patawarin sa mga oras na ito, no? Katulad po ni David, talagang talagang finorgive niya si Haring Saul. Ito po yung desisyon na talagang binibitawan. Pag sinabi pong forgiveness, ito po yung isang desisyon na talaga, kumbaga parang sabi nga, intentional decision
no? Nabitawan natin yung ating mga sama ng loob, yung ating galit, no? Mahirap pong laging nabubuhay sa galit. Sabi nga, mahirap na may nagagalit, no? Nawa po, ganun din. Mahirap nang nabubuhay sa galit, mahirap nang may nabubuhay na nagagalit. Amen. Hallelujah. So ito po ay forgiveness, napakahalaga po for us para po maranasan natin na talagang kasama natin ng Diyos, no? Kasi kapag hindi po tayo nagpapatawad, hindi po natin mararamdaman, no? Hindi po magre-reflect sa ating buhay na tayo'y lumalakad na kasama natin ang Panginoon. Kasi tayo po ay nabibigatan, no? Nakakulong, kumbaga parang walang freedom, laging may galit, laging may hinanakit, no? Walang kapayapaan. Kapag po tayo ay nagpapatawad, no? Gumagaan po yung ating mga puso, meron pong kapayapaan at mararanasan po natin ang pagkilos ng Panginoon in every situation of our lives. Makikita mo talaga na you are blessed, no? Yung gratefulness na sinasabi, yung pagiging grateful, mararanasan mo kapag talagang pinawalan mo yung forgiveness sa buhay mo. Amen. And for us na tayo din talaga ang magbebenepisyo. Tayo ang pinaka magbebenepisyo po kapag po ang pagpapatawad ay talaga pong ibinibigay natin. Lagi po nating tatandaan kapag po tayo nagpapatawad, hindi po natin pinapalaya, no? Hindi po natin pinapalaya yung mga taong nakasakit sa atin. Pinapalaya po natin ang ating mga sarili at hinahayaan natin ang Panginoon na kumilos sa ating mga buhay. Amen. Kaya po mga kapatid, kung meron po kayo natitira, no? Mga taong hindi pinapatawad, na kapag naiisip nyo, nagagalit pa kayo, naiinis pa kayo, nasasaktan pa kayo, pray po, pray lang, ipag-pray po natin sa ating Panginoon. No? Hallelujah. At number 5 po, 3 slides na lamang po ako. Number 5, submission, the condition of being submissive, humble, or compliant. Amen. So, ang pagiging submission po, lagi po nating laging itinatabi, no? Sa pagiging pagkakaroon ng humility, no? Pagkakaroon ng humility. Alam niyo po si David continually sought God before battles, no? Diba, lagi siyang nagtatanong, lagi siyang sa vision niya sa ating Panginoon, lagi siyang nagpapakumbaba, lagi siyang handang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Inuuna niya, amen, yung mga plano ng Diyos kaysa sa sarili niyang kagustuhan. Kung matatandaan natin, no, sa pakikipaglaban, nagtatanong pa siya, Lord, no, pagtatagumpayin mong ba ako, gagawin ko ba to? Amen, laging nagpapasakop sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Laging nagkukonsulta, laging nagpapakumbaba, no? Laging handang sumunod sa kalooban ng Diyos. Submission means humility before God's will. Lagi po nating tatandaan, hindi po ito pagpapakita ng kahinaan, kundi ito po ay pagpapakita ng pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Kapag po kasi ganitong ginawa natin mga kapatid, yung meron tayong submission sa ating Panginoon, hindi tayo basta-basta, no? Hindi tayo nagiging padalos-dalos sa mga desisyon natin. Hindi tayo umaasa lang sa ating mga sariling talino. Amen. Sabi nga sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, no? Trust in the Lord with all your heart and He will direct your path. Amen. So kapag kinikilala po natin na mas nakakaalam ang Diyos sa buhay natin, lahat ng bagay na ating lalakaran, na gagawin, pagdedesisyon na ay magiging tama sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Si David po bilang nung naging hari, talagang hinarap niya yung mga Pilisteo. Isang malaking battle po yun, no? Isang malaking laban, no? Siya po ay isang hari na pwede namang magdesisyon agad no?
Pwede siyang magdesisyon agad, pero hindi po siya umasa sa sarili niyang karanasan, sa sarili niyang karunungan, hindi siya nanahan sa sarili niyang karunungan. Ano pong ginawa ni David? Siya po ay nagtanong muna sa ating Panginoon, humingi ng direksyon, no? Bago po sila kumilos, bago po sila umatake sa mga Pilisteo. Amen. At nung sumagot po ang Diyos, doon lamang po nakipaglaban, doon lamang po kumilos si David. So sa atin pong mga buhay, ang spirit-led life walk with God po ay hindi lamang lumalapit sa ating Panginoon, no? Kapag tapos na ang problema, kapag tapos ka ng magdesisyon, kapag tapos ka ng sa lahat ng mga bagay na kailangan mong gawin, kundi sabi nga po, ang spirit-led life walk with God ay lumalapit sa Diyos bago po tayo gumawa ng anumang desisyon sa ating mga buhay, no? Ask God first, no? Ask God first, not last. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po ay ang pagpapakita din na pinapawalan po natin at pinagkakatiwala po natin. Hinihingi po natin yung control ng Panginoon, no? Hinahayaan po natin na ang Diyos ang mag-control sa ating mga buhay. Dahil nga, sabi nga, masigit na nakakaalam ang Diyos, no? Kung saan tayo patutunguhan, kung saan tayo tutungo, ano magiging buhay natin, ano yung kinabukasan natin. Amen. Now, verse 6 po, spirit-led walk with God, gratitude, the quality of being thankful, readiness to show appreciation for and returned kindness. Hallelujah. Ito po ay pagpapakita din ng na i-appreciate po natin, nare-recognize po natin ang kabutihan ng ating Panginoon in every season, no? In every season of our lives. Alam niyo po si David, kung mapapansin niyo po sa kanyang aklat na awit, no? Napakadami, kahit sa dami ba ng problema na kanyang kinaharap, sa dami ng kanyang kasalanan ginawa, na natutokso, na nagkakasala, sa dami pa rin ng mga pagsubok, no? Makikita po natin doon sa mga kanyang mga sinulat, talagang puro thankfulness, pagpapakita din ng gratitude, no? Kapag po kasi sabi nga, ang puso natin punong-puno ng pagpapasalamat sa ating Panginoon, talagang ito po ay naka-align, no? Naka-align sa ating naka-align yung puso natin sa Diyos. Ito po yung talagang pagpapakita, no? Ito po'y katangian na talagang lagi tayo nagpapasalamat. Lagi nating pinapahalagahan. Lagi nating kinikilala ang kabutihan ng Diyos sa ating mga puso. Ito yung pusong marunong pong magpasalamat sa Diyos sa anumang klaseng panahon ng kanilang buhay. Amen? Na kahit na mahirap, na kahit may problema, amen. Kahit na may pagsubok, may sakit at karamdaman, patuloy na nire-recognize na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay tapat sa ating buhay. Amen. Kapag po kasi ganito yung laman ng ating puso, no? Talagang nagiging payapa. No? Nagiging payapa po ang puso natin. Nababawasan po ang reklamo natin. Lumalakas po ang ating mga pananampalataya. Kapag po ang puso natin ay marunong magpasalamat sa Panginoon, nakatuon po yung ating paningin, no? Sa kabutihan po ng Diyos instead po sa mga struggles natin na nakapalikot sa ating mga buhay. So 1 Thessalonians 5:18, sabi nga, give thanks in all circumstances. Amen. Hallelujah. Si David dumaan po sa maraming pagsubok, dumaan sa betrayal, dumaan sa danger, no? Madami siyang pinagdaanan. Pero ganun pa man, talagang napakadami po niya na isinulat na talagang sa Book of Psalms na talagang puro pagpapasalamat sa ating Panginoon. So sa ating pong mga buhay, kahit po mahirap, piliin po natin, no?
Piliin natin na magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon kahit po mahirap ang ating sitwasyon. Lagi po nating alalahanin, mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos kaysa po sa mga struggles natin sa ating mga buhay. At laging magpasalamat, no? Laging magpasalamat kahit po may problema, laging magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And number 7 po, last 2 slide na po ito. Spirit-led walk with God is fear of God. To be, sabi niya, fear of God, to be in reverent awe of His holiness, to give Him complete reverence, and to honor Him as the God of great glory, majesty, purity, and power. Ito po yung pagkatakot, no? Hindi po ito yung pagkatakot na talagang takot na takot. Ang dito po ibig sabihin ng fear of God means reverence, honor, and awe toward Him. Ibig sabihin talagang nirirespeto natin, nagpapakita tayo ng paggalang, ng pagkamangha, no, sa ating Panginoon. Hallelujah. Kinikilala natin ng kanyang kaluwalhatian. Kinikilala natin ng kanyang majesty, yung kanyang purity. Amen. Hindi ito po yung pag sinabing fear of God, hindi po ito yung takot kasi parurusahan ka, no? Para pong sa ating mga magulang, hindi tayo natatakot. Sumusunod tayo kasi natatakot tayo, baka mapalo tayo, baka hindi tayo mabigyan ng baon, no? Baka mapalayas tayo sa bahay natin. Hindi po ganitong sinasabing fear of God. Amen. Sa ministry, sumusunod tayo kasi hindi tayo makakatayo. No? Sumusunod tayo kasi kailangan nating sumunod. Ang fear of God po, ito po yung ayaw nating masaktan ang puso ng Diyos. Amen. Fear of God. Ito po yung kapag may fear po tayo, may takot po tayo sa Panginoon, iniingatan po natin yung ating pamumuhay. Iniingatan po natin yung every decision na anong gagawin natin. Napakaingat po natin, no? Inuuna po natin yung kaluguran ng Panginoon kaysa sarili nating kaluguran. Inuuna natin na sundin, no? Ang mga kautusan ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon. Amen. Sa buhay po ni David, talagang andun po talaga, yung pinakita niya po talaga yung fear of God sa paraan po ng pagtrato niya kay King Saul, no? Kahit hinahabol na siya, kahit para patayin, kahit sinasaktan siya, hindi siya kinikilala, na siya yung inanoint ng Panginoon, no? Pero ano pong pinakita ni David, nirespeto pa rin niya ang authority ng Panginoon kaysa dun sa personal niya na naisin. Sabi po, ang tunay po na reverence ay makikita po natin sa Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is beginning of wisdom. Ibig pong sabihin, kapag may takot tayo sa Diyos, nagiging tama po ang ating mga desisyon. No? Nagiging tama po ang ating desisyon. A fear of God po, ito'y gumagabay doon sa mga desisyon natin. Iniingatan tayo sa mga kasalanan. Nagbibigay ng karunungan, no? Kasi nagiging tama yung ating desisyon. Nagkakaroon tayo ng wisdom at nagiging tama yung ating mga choices. Tatanungin natin, nalulugod kaya ang Diyos? Malulugod ba ang Panginoon sa gagawin ko? No, nagiging matuwid po yung ating paglakad, nagiging matuwid po yung ating paghakbang sa ating Panginoon. Fear of God, ito po yung natatakot tayo na masaktan, mapahiya ang Panginoon sa ating buhay. Alam niyo po, ito lang yung number 1 na lagi kong panalangin, no? Sabi ko sa Panginoon, numpisahin niyo pong tama ang buhay ko. Kasi recently, meron po kaming talagang malungkot na kaganapan bilang lingkod ng Panginoon. Kung parang inumpisahan niyo pong tama ang buhay ko sa larangan ng paglilingkod. Patuloy ko lang pong dalangin na ingatan niyo po ako. No? Ingatan habang naglilingkod, ilayo sa anumang tukso, ilayo sa anumang masasaktan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kapag po may fear of God na sinasabi ang puso natin, ay hindi na po kailangang bantayan ng mga tao yung ating buhay.
Nagigets siya po, ang puso po natin ay talagang yung mismo talagang magbibigay ng galang sa ating Panginoon. Amen. So, yung pong fear of God, hindi lamang po ito takot kasi parurusahan tayo ng Diyos eh. Ito po yung takot na kung saan natatakot tayo na mapahiya, na mabigyan natin ng kahihiyan ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. And for our conclusion po mga kapatid, in every walk of life and every decision we make, God must be there to guide, protect, and comfort us just as God has done to David's life. Amen. Kaya nga po si David, no, tinawag na a man after God's own heart, na kahit na namumuhay na hindi naman perpekto, nagkakasala pa rin, pero talagang lumalakad, no? Pinipilit na bumabalik, no? Lumalakad na kasama ang Panginoon. Nakakaranas ng maraming pagsubok. So, ganun din po sa ating mga buhay, mga kapatid. Lagi lamang po nating ituon ang ating mga puso sa ating Panginoon, sumunod, no? Magbalik, laging bumalik, bumalik at bumalik. Ito po yung lagi kong reminder sa ating mga manggagawa sa church na kapag nararamdaman sa kasi of course ito yung tao lang, no, nararamdaman ng mga pagsubok sa buhay, mga busy, mga distraction, lagi lang babalik. Laging hanapin ng kapayapaan, laging isa-isip at isa-puso na ang kapayapaan, ang contentment ay makikita lamang sa presensya ng Panginoon. Na kahit po saan tayo pumunta, no, magagandang lugar, na kahit ay komportable sa bahay, na kahit saan ka magpunta, talagang ang satisfaction at contentment at joy na walang katulad, peace ay talagang matatagpuan lang sa piling ng ating Panginoon. When God walked with us, He transformed us. Lagi po natin yan tatandaan. Amen? Sa buhay po na David, na mula po sa pastol, mula po sa siya ay warrior, no? Hanggang sa binago maging hari, binago po siya ng ating Panginoon. Binago ang puso ni David na handang maglingkod na ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Piliin po natin na lumakad every day, every decision we make, no? Lagi pong nandoon ang pagsama ng Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay pumikit at tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Marami pong salamat sa iyong presensya, O Banal na Espiritu. Salamat po at muli, Panginoon, ni-remind mo kami na lagi kami ay tinawag mo upang kami ay lumakad na kasama ka, hindi ayon sa aming sariling lakas, hindi ayon sa aming sariling kagustuhan at desisyon, kundi naaayon sa iyong Espiritu. Marami pong salamat, Panginoon. Patuloy po namin dalangin at tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon ng pusong katulad ni David na handang sumunod sa iyo, na handang magtiyaga, Panginoon, hallelujah, na maging malinis ang puso at isip, magbigay, Panginoon, hallelujah, magpatawad, O Diyos, mapuno ng pasasalamat ang aming mga puso, mapuno, Panginoon, ng pagkatakot sa iyo, paggalang sa iyo, Panginoon, turuan mo kami, Panginoon, na makinig bago kami mag-decide ng anumang bagay sa aming buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa mga oras na ito, kung meron po kami mga desisyon na kakaharapin, kung meron po kaming mga problema, pinagdadaanan, O Diyos, patuloy kong dalangin na ikaw magbigay ng karunungan at katalinuhan sa aming mga buhay, mangusap ka, Panginoon, lumakad kami ng naayon sa iyong kalooban, nakasama ka, ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpagaling, magpatawad, ikaw patuloy na magbigay ng kalakasan sa buhay
ng bawat isa. Lagi mo po kaming gabayan, maging malakas, Panginoon, ang iyong pagkilos, Lord, sa aming mga buhay. Hayaan mo, Panginoon, na kami lagi, Lord, ay maging spirit-led, hindi maging reaction-driver, kundi maging God-directed, Lord. Ibig pong sabihin na ikaw, Panginoon, talagang nagbibigay ng direksyon sa aming mga buhay. Hallelujah, hallelujah. At katulad po ni David, hindi po kami perfecto, Lord. Hindi po kami perfecto, pero ninanais po namin at nawa, manais namin na kasama ka, no? Maging kasama ka, Panginoon, sa aming paglakad every day of our lives. Tulungan mo po kami, ikaw, O Diyos, ang laging manguna sa aming mga buhay. Hallelujah. Lagi mo po kaming gabayan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Isinusuko na po namin sa iyo ang aming buhay, ang aming mga desisyon, ang aming mga plano, ang aming mga direksyon. Marami pong salamat. Patuloy ko pong dalangin sa umagang ito'y pagpalain mong mga kasama ko. Hallelujah, sa FB Live at sa Zoom, Lord. Hallelujah, bless them abundantly, exceedingly, more than they ask for, O God. Hallelujah, lahat, Panginoon, ng mabubuting bagay, magagandang bagay, O Diyos, ay igawad mo sa kanilang buhay, hanggang sa mula po, Panginoon, sa kanilang pangangailangan araw-araw, sa kanilang trabaho, sa pagpasok ng mga kabataan, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang paaralan, mga nagtatrabaho, Lord, mga naghahanap buhay, O Diyos, may sakit at karamdaman, patuloy namin dalangin ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Hallelujah. Sino man, Panginoon, sa mga oras na ito'y nalulungkot at nalulumbay, ang kagalakan mo at pagyakap mo, pagsama mo, Panginoon, ay kanilang maranasan. Sino man, Panginoon, sa mga oras na ito, O Diyos, hallelujah, humihingi ng hustisya, Panginoon. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang magparanas nito. Ikaw, Panginoon, O Diyos, ang magbigay nito sa kanilang mga buhay. Sino man, Panginoon, ang may laban, Lord, sa mga batas, sa mga abogado, Lord, I pray in Jesus' mighty name, your favor be upon them, Lord. Lahat ng bagay, dahil inuna ka namin sa umagang ito, lahat ng bagay ay idaragdag mo sa aming buhay at aayusin mo in Jesus' mighty name. Marami pong salamat, pagpalain mo, Panginoon, ang aming Pastor Days, ang aming Mamitina, kanyang buong sambahayan. I-provide mo lahat ng kanilang mga pangailangan. Pagpapalain mo, Panginoon, lahat ng hahawakan at tatapakan ng kanilang mga paa. Gayon din, Panginoon, ang mga JIL Norzagaray leaders, Lord, ESC workers, CMT, Lord, pledgers, tithers, O God, supporters, in the mighty name of Jesus. Ibalik mo, Panginoon, ang lahat ng bagay na aming ginagawa para sa iyo. Ibalik mo, Panginoon, ang siksik, liglig at umaapaw, O Diyos, ng pagpapala sa aming buhay. May your anointing, discerning, Lord, wisdom and knowledge be upon us, O Jesus. Your favor and protection be upon us, O Jesus. Sa sindili, kiya, sandara, bakaya, lalabashande. Gayun din, Panginoon, ang kasama po namin sa Don't Watch at sa Zoom, Lord, at naabot ng programang ito. Ito, Panginoon, patuloy po namin dalangin everyday, Lord, na sila'y makakapakinig, mararanasan nila, Panginoon, ang pagsama mo, mararanasan nila, Panginoon, hallelujah, katugunan sa kanilang mga panalangin, kalakasan sa kanilang mga pananampalataya. We pray, O God, in the mighty name of Jesus, signs, wonders, and miracles, O God, hallelujah, 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 hallelujah. Maraming pong salamat, pagpalain mong Jay, pangkala naman ng kanilang pangangailangan, dito ibibigay mo, Diyos. Patuloy po namin nakikisa sa panalangin ng kalang ESC, Lord, na si Ate J, in Jesus' mighty name. Hallelujah. Protect us, Lord, every day of our lives, and no works of the enemy shall prosper sa buhay po ng bawat isa, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We give you praise, we give you glory. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Magpatuloy po tayo sa ating pong deklarasyon. Glory to God. Hallelujah. Prayers to break negative cycles. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Matatagpuan po natin ito sa 1 Kings 18:38, Matthew 13:40, and Daniel 6:28. Glory to God.
I stand on Mount Sinai and decree every negative cycle in my life break by fire in Jesus' name. Hallelujah. I stand on Mount Sinai and decree every negative cycle in my life break by fire in Jesus' name. Number 2, I come against all foundational repression wired into my destiny. Be consumed with Holy Ghost fire in Jesus' name. I come against all foundational repression wired into my destiny. Be consumed with Holy Ghost fire in Jesus' name. Number 3, use cycle of negativity program to recur every 3 years in my business, health, marriage. Hallelujah. Catch fire in Jesus' name. Use cycle of negativity program to recur every 3 years in my business, health, marriage, family, ministry. Catch fire in Jesus' name. 4, I speak the word of God to you, cycle of sickness set to repeat in my body system, crushed by force of the Holy Ghost fire in Jesus' name. I speak the word of God to you, cycle of sickness set to repeat in my body system, crushed by force of the Holy Spirit fire in Jesus' name. Number 5, I command every unrighteous utterances working against my progress to evaporate by fire in the mighty name of Jesus. I command every unrighteous utterances working against my progress to evaporate by fire in the mighty name of Jesus. Number 6, let all my negativities turn to positive testimonies in Jesus' name. Let all my negativities turn to positive testimonies in Jesus' name. Number 7, Lord Jesus, speak progress and prosperity into my destiny today. Lord Jesus, speak progress and prosperity into my destiny today. Number 8, break every repetitious barrier to my advancement with speed in Jesus' name. Break every repetitious barrier to my advancement with speed in Jesus' name. Number 9, Father in heaven, reverse every demonic order restricting my progress by thunder in Jesus' name. Father in heaven, reverse every demonic order restricting my progress by thunder in Jesus' name. Number 10, anoint my destiny with fresh oil for exploits today and forever in the precious name of Jesus Christ. Anoint my destiny with fresh oil for exploits today and forever in the precious name of Jesus Christ. Amen. Lord, thank you for answering our prayers. Hallelujah. Praise the Lord. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Hallelujah. We break every negative cycles in our life, cycles of failures. Hallelujah. Cycle of sickness, cycles of bondage, cycles, O Lord God, of death, cycles, O Lord God, hallelujah, of problems, hallelujah, cycles of family problems, hallelujah, cycle of hallelujah, hallelujah, cycles, O Lord God, na nagpapahirap, Panginoon, nagpapabagal, O God, hallelujah, sa pagkilos namin, Panginoon, in the expansion of your kingdom. O Father, in the mighty name of Jesus, we declare that these chains are broken, these cycles are broken. We are breaking through, oh Lord God. We're breaking through. This is our year of favor. This is our year of freedom. This is our year of hallelujah, of jubilee, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, patuloy ka nga pong kumilos, o Panginoon, sa buhay ng aming pong mga kapatid, o Lord God, anumang mga cycles, paulit-ulit na mga sitwasyon sa aming buhay, ay pinuputol, winawasak, sinisira na po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. O dakilang Diyos, salamat po Panginoon, hallelujah, sapagkat ang iyong mga anak, hallelujah, ay may pananampalatayang kaya mo pong gumawa ng himala sa amin po mga buhay. Hallelujah, Jesus. You, oh God, hallelujah, you are the God of all flesh. There's nothing too hard for you. Impossible with man, but possible with God. Whatever the enemy meant for evil, the God can turn it for good in the mighty name of Jesus. All things work together for good according to your purpose, oh God. No eye has seen, no ear has heard, no man has ever imagined or conceive what the Lord has prepared for those who love Him. Lord, tulungan mo kami magmahal sa iyo, O Diyos. Hallelujah. At ang lahat po ng mga bagay, Panginoon, O God, sa iyong mga kamay pinagkakatiwala po namin, Panginoon. Lord, we intercede and pray para po sa panalangin ni Sister Vilma. Hallelujah. Ang kanyang apo na si Breven. Hallelujah. We pray for complete healing. Hallelujah. Langlat, ubos, sipon. Hallelujah. At pamamaos, Panginoon, pawawalan ng panlasa, O God, in Jesus' name. Anumang Panginoong sakit, karamdaman sa lalamunan, sa lungs, Panginoon,
Hallelujah, sa laway, O God, sa katawan, Panginoon, sa ilong, hallelujah, sa nasal, O God, we declare it healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah. We speak healing, Panginoon, para po sa panalangin ni Blanca Canja. Hallelujah, ang panalangin niya sa kanyang pamilya. O Lord God, dalangin po namin, O Diyos, nakatagpuin mo ang mga panalangin ito. Ang kanyang buong sambayan ay maliligtas, silang lahat ay makakapag-serve, hallelujah, at makakadalo sa iyong gawain, Panginoon. Lahat sila, O Diyos, ay makakaranas ng iyong salvation, Panginoon. Blessing financially, O Lord God, breakthrough sa buhay po ni Blanca Canjat sa kanyang buong pamilya. Dalangin din po namin, Panginoon, para po kay Michelle Fandino, O Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, pagpalain mo po ang kanyang buong pamilya, ang kanyang magulang at ng kanyang mga kapatid. O God, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Financial provision, Panginoon, sa kanilang buhay. Hallelujah. Ikaw po, Panginoon, ang magbago, O Diyos, ng cycle, Panginoon, sa buhay nila at magkaroon po ng cycle of blessing, generational blessing sa family Fandino, Panginoon. Hallelujah. Dalangin po namin ng peace and harmony, Panginoon, O God, in Jesus' mighty name. Ano man, O Lord God, abuse, ano man, Panginoon, gawa at lang ng kaaway, ano man, O Diyos, sa mga bagay na hindi galing sa iyo, Panginoon. Tanggalin mo, O Lord God, sa pamilyang ito. At hayaan mo, O Diyos, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Ang pag-ibig mo, O Diyos Ama, ay maranasan po ng kanilang buong sambahayan. Hallelujah. We also pray for Jella Cruz, O God. Hallelujah. Miraculous healing, Panginoon, sa kanyang buhay, maging normal ang kanyang platelets, total healing, Panginoon, O God, in the mighty name of Jesus. Glory to God. Hallelujah. Ngayon pa lang, Panginoon, nagdedeclare na kami ng kagalingan sa buhay po ni Jella Cruz. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Hallelujah. We also pray, Father, para po, hallelujah, para kay Len, O God. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah. Panalangin po ni Shel Fandino, O Lord God, na muli po silang makita at magkasama, Panginoon. In Jesus' name, i-restore mo, Panginoon, ano man ang sinira, winasak ng kaaway. Hallelujah, magkaroon po ng reconciliation, restoration, Panginoon, ng mga relationships, O God. And I pray in the mighty name of Jesus, hallelujah, na ang kanilang buhay, Panginoon. Pagharian mo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. All for your glory, O God, in Jesus' mighty name. Dalangin din po namin, Panginoon, ang pagpapala sa pamilya at sambahayan. Hallelujah, ni Aurelia Ramos. Hallelujah. Hallelujah. Ang kapag-ibig mo, kapayapaan mo, O Diyos, isuma kanila. Hallelujah. Ang lakas din po, Panginoon, sa kanilang paghahanap buhay. Dilangin po namin, O God, walang sakit karamdaman, Panginoon, sa kanilang pong tahanan. In Jesus' mighty name, hayaan mo, Panginoon, ang pamilyang ito, O Lord God, ay sumamba, magpuri, Panginoon, at maglingkod sa nag-iisang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Aurelia Ramos at sa kanyang buong pamilya. Dilangin din po namin, Panginoon, hallelujah, na ikaw po ang umayos sa mga papeles, hallelujah, na inaasikaso ni Sister Esther, hallelujah, gawa ng pagkawala ng kanyang asawa. Lord, ikaw po may special na favor para po sa mga balo, sa mga byuda. Dalangin po namin, Panginoon, na pangunahan mo sila, O Lord God, ikaw umayos ng lahat ng papeles. Hallelujah, divine favor, Panginoon, mula sa tao at dakilang pabor mula po sa aming Diyos. Breakthrough maranasan po nila, Panginoon. Hallelujah, Jesus. At ikaw po, Panginoon, ang gumawa ng mga kaparaanan. Hallelujah, sa pag-aayos ng pamilyang ito, O Panginoon, ikaw mag-provide ng kanilang pangangailangan, mag-provide ng hanap buhay, Panginoon, hallelujah, at ganoon din, O Diyos, pagpalain mo po ang mga anak ni Sister Esther, O God, magabayan niya ito, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, hallelujah, mapuno sila ng pag-ibig, O God, at kapayapaan, hallelujah, kasi mo sila ng isang pag-ibig at spirito, in Jesus' mighty name. Lord, we pray for Zenny Escoto. Prayer request po, Panginoon, sa safe traveling, mercy, pabalik po ng UK. We pray, Father, in the mighty name of Jesus, cover them always, O God, with the precious blood of Jesus. Wala po, Panginoong delayed flights, cancellation. Dalangin din po namin ang hallelujah, ang divine protection mo, Panginoon, sa kanila pong pagbibiyahe in the mighty name of Jesus. Dalangin din po namin, Panginoon, ang complete healing sa buong katawan ni Sister Conchita Punsal. Hallelujah, maging maayos po ang result ng kanyang CT scan. Walang anumang namuong dugo, Panginoon, sa ugat. Ingatan po, Panginoon, ng Diyos ang kanyang buong katawan na ginagamit niya upang siya maglingkod sa iyo. Glory, glory to God Almighty. Pamahanghain mo po siya, O Diyos. Nawa, Panginoon, sa kanyang buong katawan ay maranasan, Panginoon, ang iyong pong biyaya at kalakasan in the mighty name of Jesus. Pag-iingat po sa kanilang buong pamilya.
Hallelujah, hallelujah. Ang kanilang buong pamilya, Panginoon, ay pinagpala. Ang kanilang buong pamilya, Panginoon, ay ligtas in Jesus' mighty name. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kumpletong kagalingan, kaayusan sa buong katawan ni Sister Margie sa Kilaw. Idantay mo, Panginoon, hallelujah, mapagpagaling mong kamay sa kanyang buhay. O dakilang Diyos, dalangin po namin, hallelujah, na ipakita mo sa kanya kung saan nanggagaling ang sakit ng ulong ito. And in the mighty name of Jesus, hallelujah, magamot po ito, Panginoon. Maingatan din ni Sister Margie ang kanyang katawan, ang kanyang dugo, ang kanyang ugat, ang lahat ng bahagi, lahat po ng mga vital organs niya. O God, in Jesus' name, hayaan mo din, Panginoon, hallelujah, anumang epekto ng init, Panginoon, sa kanyang katawan, i-regulate mo, i-normalize mo in the mighty name of Jesus. Dalangin din po namin, Panginoon, ang prayer request ni Melanie Servana de la Cruz, hallelujah, na mapabilis ang pag-deliver, Panginoon, ng kanilang postal ID, na ito po kung kakailanganin po nila ito, mahalaga po sa kanilang magamit po ito agad. Lord, we pray, Father, na huwag po ma-delay ang delivery po, Panginoon, ng mahalagang dokumentong ito. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. O dakilang Diyos, marami nga pong salamat at nagdedeklara po kami ng katagumpayan sa lahat ng panalangin ng aming mga kapatid. O God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dalangin din po namin, O Diyos, abutin mo nga po, Panginoon, lahat, Panginoon, ng aming mga kapatid na sumusubaybay sa Zoom at sa FB Live. Ano man, Panginoon, ang kanilang mga panalangin hindi nabanggit, O Lord God, the deepest desires of their heart, Father God, in the mighty name of Jesus. Hindi pa namin binubuksan ang aming mga labi, nariyan na ang mga sagot, nariyan ang mga tugon, hindi ka magiging busy, hindi ka natutulog, you're omnipotent, omnipresent, God, you're always present in our troubles, O God. You will help us, O Lord God, you are our stronghold, Panginoon. You will never leave us nor forsake us, O God. You will give us peace. You will supply all our needs according to your riches and glory. We will not be anxious about anything, but in prayer and supplication with thanksgiving, we present our request to you, and the peace of God shall guard our hearts and minds through Christ Jesus. Marami pong salamat, O dakilang Diyos. We will not lack any good thing. You are our shepherd. Surely your goodness and mercy shall follow us all the days of our life as we dwell in the house of the Lord forevermore. Amen and amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Glory to God. Praise the Lord. Minsan pa po nating awitan ng ating Diyos na papagtagumpay sa ating pong mga buhay. Hallelujah. Bigyan po natin ng palakpak ang ating Panginoon. Awitin po natin. O Diyos, nagpupuri sa iyo habang buhay. Itataas ang pangalan mo, Jesus. Ang lakas at buhay sa iyo ay alay mula ngayon at magpakailanman. O Diyos, magpupuri sa iyo habang buhay. Itataas ang pangalan mo, Jesus. Ang lakas at buhay sa'yo ay alay mula ngayon at magpakailanman. Ang lakas at buhay sa'yo ay alay mula ngayon at magpakailanman. Ang lakas at buhay sa'yo ay alay mula ngayon at magpakailanman. Mula ngayon at magpakailanman. Mula ngayon at magpakailanman.
Langin, minsan pa po nating awitan ng ating pong Panginoon. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba, alay sa pagsamba. Sige po, sa Diyos po natin ibigay ang pinakamalakas na palakpak at pasasalamat po ngayong pong umaga na ito. Tayo po'y manalangin, saluhan po natin ang gawain na ito sa pamamagitan ng panalangin. Panginoon, kami po'y lubos na nagpapasalamat muli, O Diyos, sa kataruan na ginawad mo sa aming pong buhay. Ang aming nga pong dalangin, Panginoon, manatili ka sa aming pong mga buhay. At lahat ng bagay sa amin, alam po namin kaya namin pagtagumpayan sapagkat ikay kasama po ng bawat isa sa amin. Salamat sa mga taong ginamit mo, lalo tigit na nagpahayag ng iyong salita, ang aking pong dalangin, lahat ng panalangin ng kanyang pong puso, alam po namin ito hindi naliligid sa iyo at kaya mong tugunin sa panahon na itinakda mo. Hayaan mo laging maitanghal ang iyong pangalan sa kanya pong buhay. At hayaan mo rin, even ang ministry na kanya pong hinahawakan, hayaan mo nga the multiplication, the fruitfulness, and even Lord, the faithfulness, O God, ng bawat tao na kanya pong pinamumunuan, ang aming pong dalangin ay naroroon ka at kasama ka po niya. Ganon din, O Lord, sa taong ginamit mo, pang prayer po ko sa buhay na Edith, O God, hayaan mo nga lagi, anumang panalangin din po ng kanyang puso para sa kanyang asawa, para sa kanyang anak, Panginoon, alam po namin na ito'y kaya mong ibigay sa panahon, O Lord, na nakatakda. Hayaan mo laging itanghal ka, Panginoon, kung paanong hindi mo sila iniiwan ni pinababayaan man, O Lord. Alam po namin na sa bawat bagay na sitwasyon ng kanila pong buhay ay naroroon ka po lagi. Even Lord, Ate Jeleny, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa pamumuno niya sa Jael Bangkal. Ang aming pong dalangin lagi, Panginoon, surround the right people, O Lord, sa kanya pong nakapaligid sa kanya. Even, Lord, sa ministry sa Jael Bangkal, ikaw ang nagtalaga po sa kanila, ikaw ang naglagay, Panginoon, ikaw ang nagbukas ng gawain po doon. At hayaan mo nga, O Lord, sa amin po na yung salita, hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Kaya naman, O Lord, alam po namin, ang Bangkal, Panginoon, ay pinanganak sa iyong puso. Hayaan mo, ikaw ang magdala, ikaw ang nagdadala, Panginoon, ng bawat kaluluwa sa lugar po na iyon. Hayaan mo nga lagi, O Lord, hayaan mo sa lagulutigit sa kanila pong church, Panginoon, gumawa ka ng signs, wonders, and miracle, O Lord. Alam po namin, Panginoon, na makikita ng mga taong nakapaligid doon, even Lord, ng mga taga-Jael Bangkal, alam mo, Panginoon, na ikaw ay kasama po nila sa kanila pong mga buhay. Even Lord, sa personal niyang buhay, sa trabaho, Panginoon, hayaan mo nga lagi, O Lord, anumang pong deklarasyon niya, kami po lagi nakikiisa, ito'y mangyayari at magaganap sa kanya pong buhay. Ganon din, Lord, sa aming pong Pastor Dennis, ay Mami Tina, Panginoon, laging ingatan, Panginoon, hayaan mo lagi, O Diyos, anumang bagay, Panginoon, ang pupuntahan, gagawin nila, Panginoon, lagi, Panginoon, naroroon ka, let your divine protection, Panginoon, let your divine favor, Panginoon, ay laging maranasan ng aming pong pastor, maging ng aming pong Mami Tina. At lalo rin, Panginoon, sa mga taong nainuna ka ngayong pong umaga na ito, nasa Zoom at nasa FB Live, alam po namin, Panginoon, ang pagpapagal at ang pagbibigay namin ng oras sa iyo, hindi nawawala ng kabuluhan. Tingnan mo po, Panginoon, ang laman ng puso ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Anumang bagay ang nilalapit po namin sa iyo, O Diyos, alam po namin lagi ito'y naririyan ka para katagpuin. Kaya Ama, salamat po sa mga napapasok po ngayon po umaga na ito, sa mga mag-aaral, Panginoon. Hayaan mo ang provision mo, even sa mga may iwan sa bahay, sa mga nanay na nasa bahay, Panginoon. Hayaan mo lagi, O Lord, maranasan ka po namin at tagumpay ang idinideklara po namin ngayon pong umaga na ito. Kaya Ama, sa iyo na po na pinagkakatiwalang lahat ng bagay, ang aming pong buhay, Panginoon, at hayaan mong madakila ka sa araw po na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. God bless po.